I'm vlogging. Ito guys, grabe. Ang init. Lalakarin natin pa metro, pa train station. Yan, dito kami nakatira. Ayan yung train station. Layo. Ayan. Hulaan nyo na lang kung saan ako nakatira. Yan, nag-iisang bilyo yung mga fence na yan. Kasi binaha dito dati. Lumubog yung train station na yan. Last year. Pero ngayon, wala pang ulan. Nakapagtaka, paiba-iba na ng weather, climate change na talaga. Ito guys, yan guys, nilubog tong metro station na to ng baha. Kalay ko sa Dubai nagbabaha. Ayan, ang lamig na. Kulo ng buhok ng gagi. So ito yung train station sa Dubai. Para siyang airport na sa Pilipinas, sa totoo lang. Pero hindi pa ito yung pinakamaganda. Marami pang mas maganda na. So ngayon, wala pang tao. Wala pang masyadong tao. Parang lagi naman walang tao dito sa station namin kasi dulong-dulong na siya guys. Parang papunta na kami ng desierto. سيصل إلى رصيف رقم 1. Your attention please. The train to... Ayan guys, walang tao. Swerte natin. Kasi naman, mag-aalas 12 pa lang. Lahat nasa trabaho pa. Mabset lang tayo today for Japan visa. Buti pumayag yung amo. Ibn Battuta. The final destination of this train is Center Point. The next station is Shoba. Hirap pala mag-vlog sa sa loob ng metro. Ang ingay ng metro. Puro si kuya na lang nagsasalita. Pero wala, ganun talaga. Para hindi ka maligaw. So pa ako, mga 12 stations pa ako. Next time guys, sasama ko naman kayo sa ko office kung saan ako nag-work. So ngayon muna tayo, visa application. So, parang imbes na VFS application, parang magiging metro vlog to. Puro metro station. Tagal ko dito sa train. Nandiyan tayo sa Dubai Healthcare City. Lalakad. Hindi ko alam kung lalakad or magta-taxi ba tayo. Kasi medyo parang mas malayo pa ang bahay namin. Pero sobrang init. Tingnan natin. Ayan lang naman siya. So, lakarin na lang natin. Huwag tayong maarte. Dito tayo sa stoplight. Ito pala guys, pag tumawid ka ng naka-red, fine ka rin. So, hanggat naka-green, sulitin mo yung naka-green. So mag-a-apply ulit tayo ng Haggard. Bahala sila. Baka hindi tayo na-approve kasi mukha tayong mahirap. Kaya nga pala ako nag-apply ng Schengen visa kasi gusto kong papuntahin ng company ko dun sa Spain. So sasagutin nila lahat. Visa, ticket, accommodation. Tapos magta-train ako dun ng mga Espanyol. Talino ako guys. So ang work ko nga pala is team lead sa finance department, credit control. So yun na nga, so magte-train tayo sana ng mga Espanyol. Kaso nagkanda leche yung first, dahil walang available na schedules nung April and May. So trinay ko yung Lithuania. And dahil nga hindi ako marunong mag-apply pa ng visa sa Schengen visa na yan, kumuha ako ng agent. So nagpa-process ako sa agency. So sila yung nag-process ng lahat. Tapos yung available daw na schedule is Lithuania. Ginago lang ng agency yung application ko. So na-reject tayo guys.
first application natin reject. Tapos, dahil never say die tayo, nag-apply ulit ako. Tapos, ako na sarili ko ng sikap. Grabe yung sariling sikap. Parang iba na yun. So, yun na nga. Second ko, ang nakita kong availability is for Denmark. Tapos, dahil nakita kong open yung slots niya, in-applyan ko rin. So, pagka-apply ko doon, sinabit ko lahat ng kailangan nilang documents. Lahat. Bank statement, NOC, salary certificate. Tapos, basta lahat ng kailangan nila, itinerary, kinumpleto ko. Walang due na yan. Na-reject din ako. At yung reason ng rejection is same lang doon sa rejection ko ng Lithuania. Sinasabi nila na ang UAE visa ko daw is mag-expire na. Or, hindi na siya valid ng 6 days. Pero ang UAE visa ko is valid until 2027. Mga PI, hindi marunong mag-check kasi gapatay dito. Wait lang. Yung nasa passport ko na visa, na UAE visa, is valid until June 30. Pero pinarenew ko na agad yon, so naging valid siya until 2027. Pero inattach ko naman lahat ng supporting documents doon, yung bago kong visa. Kasi yung bagong visa ng UAE, hindi na ini-stamp sa passport. Online na lang din siya. So, ganun. Yun lang yung reason ng rejection. Tapos, kung maghahabla ako, kung magrereklamo ako, 16 months. Ano na, more than a year. Ang init ah. Diba, grabe. Ang mahal-mahal pa naman ng bayad ko. Sa lahat-lahat ng nagastos ko, naka more than 2,000 dirhams ako. Pero thank God naman, sinagot lahat ng amo ko. Kinover niya lahat, kahit na-reject tayo. So ngayon, dahil di tayo makapagbakasyon sa Europe, mag-Japan na lang tayo. Diba? Dito na ako sa Wapi Mall. Pasok mo na ako. Hindi ko alam kung pwede camera dun eh. Guys, mag-stop muna ako mag-video. Kasi kasuhin ko muna tong visa ko kasi 1:50 ng schedule, alauna na. Ay, buti umabot. Init. Grabe, sige. Bye-bye guys. See you later. So, tapos na nga tayo guys. Ang bilis lang, parang 20 minutes lang. Siguro dahil kompleto naman yung mga documents na pinadala ko. Nakalagay na lahat dun sa portal. Pero yun yung ang main requirement nila is bank statement at least 3 months. Tapos parang sabi nung kaibigan ko at least meron kang 15,000 dirhams. Tapos NOC from your employer, from your current company, salary certificate. Tapos ano pa ba? Itinerary sa format ng Japan Embassy. Tapos yung ticket, pwede siyang dami. Kasi hindi mo pa naman alam kung ma-approve ko or hindi. Hindi ko alam yung reason. Tapos nabi din natin na yung reason of rejection ni Japan is talagang lagi daw walang dahilan. So babalik na lang sa'yo yung papel. Tapos sabihin na mag-apply ka ulit after 1 week. Oh, shit, ang init na naman. Lalakad ulit tayo pa metro. Pero para makapagkwentuhan din tayo, hindi na ako magta-taxi. Kasi baka mahiga ako pag nasa taxi ako. So lakad ulit tayo pa metro naman. Saan yung daan ba ito? Ay, pakapakit ako sa inyo to guys. Parang may ganyan siya. May mga pero-pero pa. Ayan, may taxi. So, balik tayo dun sa visa. Ayun nga, NOC, salary certificate, syempre, passport mo. Kinuha nila yung passport ko. Actually, ang in-applyan ko is e-visa. Tapos, single entry lang. Kasi yun lang yung nakita kong available sa website nila. Pero, si ate, parang in-upgrade niya. Akala ko nga may babayaran na extra, wala eh. So in-apply niya ako as multiple entry, tapos yung may sticker na visa.
So sana magka-sticker tayo ni Japan. Saan ba ako dadaan? Tapos ang processing time daw ni Japan Embassy is 8 to 10 working days. So hindi ko naman naabot. Kaso kinakabahan ako sa ticket ko kasi ang flight ko is September 5 at July 29 na. So mga August 5 August 10 siguro lalabas yung decision nila. Eh, di ba pag mas malapit na yung flight, mas mahal yung ticket. So ayoko naman mag-take ng risk kasi nga mamaya ma-reject na naman ako eh. Iisa lang yung agency na pinag-applyan ko ng Shenzhen tsaka ng Japan visa. Wala namang ibang agency. Baka matrack yung record ko. Di ko alam. So, but let's hope for the best. Ayan guys, ito ang Dubai Healthcare City. Dami magandang kotse dito. So, ilang minutes na ba? 5 minutes pa lang naglalakad yung pawis ko. Ang isang oras na. Parang pinapakuluan sa Sa train station na tayo. Sarap ang lamig. Guys, I'm vlogging sa to. Yeah. Your name? Kim. Kim. Yeah. From where? Filipino? Philippines, yeah. Jollibee. So, pupunta tayo sa gym para di sayang yung oras natin. Dito rin pala guys yung yung pinakamagandang Starbucks. Parang ang dami nang nangyari sa isang vlog. Ang daming ganap. So, this is the China Court, guys. Ito, may malaking barko dyan. Ganda ng ceiling, oh. Tapos sa taas na ito, guys, nandito na yung fitness firm. Buti wala pa masyadong tao. Pwede tayo mag-vlog. So ito yan, may locker. So nga pala, yung presyo nga pala ng application ng Japan Visa for Filipino passport holder is 110 dirhams. 110 dirhams siya. Plus, dahil pina-courier ko siya, plus 60. So, naka 170 din ako. Tapos, kung gusto mo ng SMS alert, additional 10 dirhams. Eh, nag-i-email naman sila. At ako magpapa-SMS. Tapos, courier na lang. Kasi layo nun. Parang 1.5 hour yung biyahe. Ganda dito, oh. So, hindi na ako nagpalit ng damit. Naligo lang ako. Kasi hindi ako masyadong pinawisan. After ko magbuhat, nag-sauna lang. Steam, tas shower na. Uwi na. Choking. Guys, mabilis nga pala ako kumain. Kasi trabaho ako dati sa Jollibee. Sanay tayo mag 5 minutes break. Yung susubo mo pala yung pagkain mo, tinatawag ka na ng manager. Pa-share dining, ganun, buhay. Pag busy. So, yun ang naman ako kay Jollibee. Mabilis ako kumilos. Ayoko nang madiwara. Pagka sa pagkain.
Hello guys, pauwi na tayo. 7 PM. Kung nasa labas na. Nakasabay ako sa kotse. Please don't forget to like and subscribe. Ay, share ko lang guys. Maghapon pa lang nandito lang yung isa kong cellphone. Oh, hindi siya nawala. Ganyan ka-safe sa Dubai. Nasa gilid lang siya. Walang pickpocket. Walang magnanakaw dito. Diyan lang siya buong araw.